Dahil bakasyon na ng karamihan, kabi-kabila ang masasayang bonding at pamamasyal, kasama na ang pagsakay sa mga rides. Pero ang kasiyahan sa perya, sana walang aberya. Sa Tagbilaran, Bohol kasi, sugatan ng isang babae matapos magkaaberya ang sinakyang ride sa isang perya. Kwento ng ilang sumakay, may narinig silang kakaibang tunog sa ibang bahagi ng ride. Bumigay raw ang frisbee bago ito tuluyang tumigil. Paliwanag ng operator ng frisbee, nagkaproblema ang gulong ng ride kaya tumabingi. Ipinatigil ng operasyon ng naturang ride. Ano nga bang sinasabi ng batas tungkol dyan? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, hindi na bago yung mga ganitong insidente. Ano po ba ang habol ng mga sumasakay sa ganitong rides sakaling magkaaberya? Hindi na nga bago, pero parang bago ang ride na ito, ha? Frisbee. Nung bata kasi ako, wala pang frisbee. Mga octopus, caterpillar, at baby roller coaster lang yata. At sa mga friendly neighborhood perya lamang. Pero ganun pa man, pareho pa rin ang gagamitin sa batas natin dyan. Ito, as usual, ay isang issue pa rin tungkol sa pagpapabaya o negligence. Ang mga nasisirang mga amusement rides tulad ng frisbee, ang mga nahuhulog na bagon ng Ferris wheel at mga lumilipad na octopus arms at iba't iba pang mga naging aksidente, hindi naman yan usually nangyayari unless nagkaroon ng kakulangan sa ingat ang mga operator nito para mapigilan sana ang mga ganitong insidente. Whether ito ay kaso ng kakulangan ng maintenance, hindi paggawa ng repairs, ang hindi paggamit ng maayos ng mga safety gadgets at protocols, ang hindi pag-observe ng mga pag-iingat, kailangan patunayan yan. So may posibleng liabilidad for a criminal case for negligence at syempre may civil na liabilidad para sa danyos. Buti na lamang nga at walang namatay. But of course, makasuhan man ng kriminal o hindi, meron pa rin posibleng kaso for damages. Of course, ito ang mga usual na mga damages na dapat na nabibigay sa isang tao na saktan dahil sa pagpapabaya ng iba. Unang-una na, syempre, pagbayad ng actual expenses, ng pagpapagamot at pagpapa-ospital ng nasaktan. Kasama na rito ang pagre-rehab ng pasyente kung nabalian ito. Dapat din bayaran ng loss of income in case na nagtatrabaho ang nasaktan at hindi siya nakapasok. Kung sobrang pabaya ang operator, baka din merong exemplary damages at isama na rin ang mga moral damages para sa pain at suffering ng naging biktima. Attorney, sakaling hindi man nasaktan ng pisikal, may habol din ba kung halimbawa na-trauma sa pagsakay sa pumalyang ride, maging yung mga nakasaksi? Nako, pero baka ito medyo mahirap ang kaso na to. Mahirap kasi patunayan ang presence or existence at yung extent ng trauma na yan at ang pagpapatunay na ang trauma na yan ay ang direct result ng pagsaksi sa trauma ng pumalyang ride. Dapat kasi merong malinaw na link, there's a clear link between the incident at yung trauma na yan. Mahirap pakita na ang emotional and psychological distress o trauma ay direct result ng isang insidente, lalo na kung maipapakita na marami pa bang ibang stress factors ang taong involved. Nakipag-break sa boyfriend o girlfriend, may stress sa pag-aaral, naghihiwalay ang mga magulang, nabubuli sa paaralan, napakadaming causes. Baka hindi maipakita ang cause at effect na nagmula sa insidente ng pumalyang ride at masasabing, naku, spekulasyon lamang ito. Otherwise, baka abusuhin din kasi ng mga tao, magkaroon bigla ng napakaraming kaso for damages dahil na-traumatize sila sa napanood nila. Kung tutuusin kasi yung mga moral damages for sleepless nights, anxiety, mental anguish, usually binibigay yan kung may ibang kaso na napatunayan na may criminal case. May kaso for negligence na napatunayan, breach of contract, libel, slander, malicious prosecution. Hindi ito simpleng kaso na, ay, na-traumatize ako, dapat bayaran ako ng danyos. If at all, kailangan makipakita ng isang expert witness tulad ng doktor na psychiatrist or psychologist na ipapakita yung trauma na yan at kung paano nakaapekto. Otherwise, malamang po, madidismiss ang kaso ninyo. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw, alam nyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip,
Ask me, ask Attorney Dan. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.